Hindi lang milyones, hindi lang bilyones, kundi trilyones ang budget ng gobyerno na napunta sa isang proyekto na tinatawag na flood control projects. Pero binatikos at pinag-usapan halos lahat ng Pilipino sapagat kahit na nagbabaha ng pondo para sa naturang project ay binabaha pa rin ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Literal na ulan kahit pa may summer, umulan lamang ng ilang oras, damang-dama ang kahirapan, bunsod ng matinding baha. Dahil sa napakalaking halagang pinag-uusapan dahil sa proyektong ito, hindi maikakaila na ang Pilipinas mayaman hindi lang sa mga natural resources, kundi maging sa financial status nito. Kaya lang, napupunta ito sa mga masasamang kamay. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng matamis mong like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay August 28, 2025 at napakabago at napakainit na isyu ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ay tungkol sa flood control project ng gobyerno sapagat ito ay pinunduhan hindi lang milyon, hindi lang billions, kundi trilyones talaga mga kaibigan. Ibig sabihin, nagbabaha ng pondo ang proyektong ito. Pero binatikos ito ng karamihan, lalong-lalo na sa Senado. Maging si Pangulong Bongbong Marcos ay galit na. Ayon sa kanya, I am not disappointed. I am very angry. Personal na pinuntahan ni President Bongbong Marcos ang isa sa mga lugar sa Laguna na merong flood control project. Pero ikinadismaya ito ng Pangulo sapagat wala itong nakitang proyektong naitayo. Ang problema, naideklara na tapos na ang naturang project. Gumastos na ng malaki ang gobyerno pero walang nakita. Ang Bulacan ay isa sa mga may pinakamalaking budget tungkol sa flood control project. Umabot ito ng 668 projects. Kabilang na ang larawan na inyong nakikita na nasa kalumpit at ang budget ng DK na inyong nakikita mga kaibigan ay pinaglaanan ng gobyerno ng 77,100,000. Tingnan nyo naman ang itsura ng 77 milyon. Nababakbak na at tila sa ilang sandali na lang ito ay bibigay na. Pinuna ng Pangulo na ang mga materials na ginamit sa digging ito ay mga substandards. Pinuntahan din ng Pangulo ang Baliwag, Bulacan. Pero ito ang tumambad sa kanya. Ang larawan ninyo nakikita ay nagkakahalaga ng 55 million pesos. Tingnan nyo ang itsura ng 55 million na halaga. Ayon kay Bongbong Marcos, malinaw na ito ay ghost project. Ayon kay President Bongbong Marcos ay kumpleto ang records ng Public Works. Pero wala kahit isang araw na nagtrabaho dahil sa kanyang pagsasaliksik. Dahil sa mga nabunyag na ito mga kaibigan, maliwanag na ito ay pagnanakaw sa kaban ng bayan at harapang niloloko ang taong bayan sapagat hindi maikakaila na ang mga tax na ibinibigay ng mga workers, mapa OFWs man o mga nandito lamang sa Pilipinas ay binubulsa ng ibang mga kurakot. Can you imagine? Milyon-milyon ang pinag-uusapan, bilyon at trilyones. Pero bakit nilulubog pa rin ng baha ang maraming lugar ng bansa? At dahil dito mga kaibigan, ay gumawa na ng aksyon ang Pangulo at ang Senado. Pinatawag ang 15 mga contractors ng nasabing mga proyekto, pero 7 lamang ang dumalo sa Senado. Ito ay ang Legacy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation,
Centerways Construction and Development Incorporated, Triple H Construction and Supply Incorporated, MG, Samidan Construction, Road Edge Trading and Development Services. Isiniwalat ng isa sa mga senador na nagngangalang Panfilo Lacson. Ayon sa kanya, di umano, hindi bababa sa 67 na mga kongresista ang tumatayo bilang kontraktor at supplier ng naturang government project. Nako, matinding paratang ito. Kung ito mga kaibigan ay totoo, ibig sabihin maraming dapat masibak. Hindi maging masama maging kontraktor, hindi rin masama maging supplier. Ang masama, kung napakaraming pera ang iyong natatanggap mula sa gobyerno ay wala namang itinatayo. Isiniwalat din ni Senator Panfilo Lacson kung paano kinurakot ang mga pondo na para sa project na ito sa mga lalawigan gaya ng La Union, Pampanga, Bulacan at Oriental Mindoro. Isa sa mga pinangalanan ni Senator Panfilo Lacson ay ang kontraktor na nagngangalang Darcy and Ana Builders and Tradings. Pero ang problema ay wala namang opisina ang Darcy and Ana Builders and Tradings sa nakarehistrong address. Ang tanong ngayon ni Senator Panfilo Lacson, nasaan ang napakalaking budget na hinawakan ng naturang kontraktor? Galit na galit si President Bongbong Marcos. Ayon sa ulat ng Philstar Global, nag-utos si President Bongbong Marcos na magsagawa ng lifestyle check sa DPWH, kasamang iimbestigahan mga kaibigan ang luxury cars at ang sinasabing ghost projects. Ayon kay Bongbong Marcos ay nararapat lang na magsagawa ng lifestyle check sa government officials at sa mga agencies na sangkot sa naturang korupsyon sapagkat ang naturang proyekto ay connected sa DPWH. Ayon sa tagapagsalita ng Palasyo, we cannot deny the fact that there are DPWH officials who are involved and we should start the lifestyle check with them. Inatasan din ng Malacanang ang Office of the Ombudsman, Commission on Audit, the Bureau of Internal Revenue and the Bureau of Custom. Kasama na ang local government units na magsagawa sila ng parallel proofs. Dagdag pa ng Palasyo na marami sa mga personalidad ang nag-acquire ng mga luxury cars kaya inatasan nito ang BOC na magsagawa ng investigation kung paano nakapasok ang mga luxury cars na ito. Ang pangako ni Bongbong Marcos, ayon sa kanya, ay hindi siya hihinto sa pag-iimbestiga sa anomalyang ito hanggang sa matapos ang kanyang termino. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa isang napakainit na balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.